Posibleng maharap sa reklamong indirect contempt o obstruction of justice ang mga opisyal ng Ateneo basketball team. Kabilang po si Coach Tab Baldwin. Kaugnay pa rin ang pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Yan ay kung hindi na naman sisiputin ang pagpapatawag ng CIDG ng pulisya tulad po kanina. Nakatutok si Marisol Abduraman. What I can say right now is this investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation. Homicide o hazing na ang tinutumbok ng investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group ng pulisya o CIDG sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo basketball team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Forced calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. Due diligence was not exercised. Kabilang sa pinahaharap ngayong araw, si Tab Baldwin pero hindi siya sumipot. Kaninong utak talaga? Right now, all direction pinpoints doon sa head coach. Thanks, sir. Thank you, sir. And we're not totally exonerating, the investigation is ongoing. Ang head ng Athletics Department ng Ateneo at mga abogado ang nagpakita kanina. Muli raw ipatatawag ng PNP-CIDG ang mga opisyal ng Ateneo basketball team na hindi sumipot ngayong araw. Ito'y para magbigay linaw nga sa nangyaring insidente. Kung di pa rin sumipot, ay sasampahan sila ng reklamong indirect contempt o obstruction of justice. Hindi rin niya sinipot ang pagpapatawag ng Department of Labor and Employment o DOLE para hanapan siya ng Alien Employment Permit. Dumating naman ang kanyang abogado, pero ang dala lang ay Alien Certificate of Registration. Hiniling na ng CIDG na ilagay siya sa Immigration Lookout Bulletin. May hiwalay na sabpi na laban sa kanya ang National Bureau of Investigation o NBI. Kabilang sa inaalam ng CIDG ay kung bakit sa beach nag-team building lalo't hindi pala pinapaliguan ng beach kung saan nasawi ang dalawa ayon sa lokal na pamahalaan. Inaalam din kung bakit mula sa harapan ng resort ay lumayo pa ang training. Ipinatawag na lahat ng nakasama sa training bilang resource person. Have they considered na these players are basketball players and not swimmers? And we will also be asking, out of the 7 training staff na kasama, swimmer ba sila? Diba? Or who conducted the CPR? Inaalam din kung pasok ang ginawa nila sa ipinagbabawal ng anti-hazing law ng Pilipinas o yung physical o psychological na pagdurusa ng isang bagong kasapi para makapasok sa isang fraternity o organisasyon. Lumabas din sa investigasyon ng CIDG na ang Ateneo basketball team ay autonomous at pinatatakbo independently ng isang foundations, ang Smart Communications. Sa kumpanya umano nakarehistro ang sasakyang sinakyan ni Coach Baldwin papuntang Aurora. We will be issuing subpoenas sa SMART to help us shed light also. We will see po sa course ng investigation. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Smart Communications. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.